Hi everyone, I am Yan Yang, Metaphysical Consultant and owner of Yang Sacred Space Shop and Services. Ang gagawin po natin ngayon is mag-tarot update po tayo. Horseshoe Tarot Reading. Update po tayo kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay request mostly sa mga clients ko dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. So, sila po ay nag-message sa akin kung kailan po ako mag-tarot update kay former President Rodrigo Roa Duterte. So, ito na po yon. Pagbigyan ko na po kayong lahat. Pasensya na po at hindi ko po isa-isa na ma-replyan yung mga messages ninyo kasi ako po ay busy sa spellcasting ko. So, simulan na po natin. So, ang Horseshoe Tarot reading is nag-compose po siya sa 7 cards. Ang una is ang past influences. Ang pangalawa is ang present influences. At ang pangatlo is ang near future. At ang pang-apat is ang feelings po ng isang tao sa sitwasyon niya. Dito sa present situation niya. So, ang panglima is ang incoming influences sa environment. Incoming pa siya, either blockages or solution po sa sitwasyon niya. So, ang pang-anim na card is, nag-represent po ito sa advice card galing sa highest power po natin. So, ang pampito na card is ang final outcome. So, ang final outcome, 75% po siya na pwedeng mangyari, may 25% pa po tayo na diskartihan na hindi mangyari kung ang final outcome niya is negative. So, depende po yan sa desisyon ng isang tao or diskarte na hindi niya maranasan ang negative na outcome. So, pero pag positive po siya, may mga strategy po tayo na pwede gawin na padaliin po siya. Na talagang 100% makukuha natin. So, simulan na po natin basahin ang kanyang past. Past situation is Knight of Pentacles. So, ang Knight of Pentacles, hindi ko mabasa. So, ito po yon. Ang Knight of Pentacles kasi is finishing what you start. So, ibig sabihin, alam na po ni former president na kailangan niyang tapusin kung ano po ang inuumpisahan niya. So, tinanggap niya kung ano yung nangyari sa kanya. At nung dinala siya sa Hague, is alam niya na po na yun po ay mangyayari sa kanya. So, nire-reading niya yung sarili niya. So, mas natanggap niya kaysa ibang tao. Yun po ang past influences niya at saka nararamdaman niya. So, itong present situation ay ito po ngayon, onwards. So, Ace of Swords po. So, ano po ang ibig sabihin? Siya po ngayon ay yung state of mind niya is positive, high spirit siya, at ginagamit pa rin niya yung utak niya sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Hindi po siya nagpadala sa emosyon. So, hinahanapan pa rin niya ng paraan paano niya ma-solve at matapos ang problema na hinaharap niya ngayon.
So, kung ano po ang nararamdaman niya, ito po ang second card is present situation. Ang fourth card po is ang feelings niya sa sitwasyon niya ngayon. So, ito po, the Tower. So, the Tower. Ang pag-explain po dito, kahit yung utak niya is may drive pa rin, may guts pa rin, yung utak niya, yung gumagana pa rin ang utak niya sa paano mag-diskarte, paano diskartihan, paano isosolve ang problema. May takot pa rin siya. Takot. Na baka yung inaasahan niya na mayayari ay magiging baka hindi mangyari. Yun yung nasa puso niya. Minsan, or ngayon, ito po yung nararamdaman niya. Kahit utak niya gumagana, ang puso niya may takot pa rin sa kahinatnan ng lahat. So, ito po yung third card is, ito po yung incoming near future. So, papasok po ito after June 2025. So, ito po ay travel card, but reverse po siya. So, may delay talaga sa pag-uwi niya, sa pag-process, yung proseso nila sa kaso niya is may delay talaga. Hindi po siya madali. So, ang incoming influences from July to after July, August to December, ito po yun. Yung fifth card. So, ano po yun? Reverse po siya sa 1, 2, 3. Eight of Swords. So, reverse. Ito, klaro ba? So, ano po ang ibig sabihin? Ito po ay freedom, finding solutions, taking control, relief. So, ibig sabihin, solution po ito, hindi blockages. So, ang sitwasyon niya is within August to December ay pwede na siyang matapos. So, this is a release card kasi reverse po siya. So, ang sixth card is, ito po ang advice card na galing po sa highest power natin. So, ano po ang ibig sabihin? Nine of Swords po ito. So, malapit na po. So, ang sinasabi sa highest power is, pasensya, dapat si former President Rodrigo Roa Duterte ay dapat mas, ano ba yun sa Tagalog, punuan niya yung spiritual side niya, na dapat yung sa spiritual side niya mas, ano ba yung sa Tagalog? Kasi sa Bisaya is madugangan ang iyang spiritual awareness. Nahirapan na po ako mag-Tagalog. So, yun po yung yung spiritual awareness niya dapat mapunuan, madagdagan yung spiritual awareness niya, na kailangan niyang mas kilalanin yung inner self niya, yung self-growth development, mas doon siya mag-focus. Kasi
pag tinitingnan natin ang card, yung ibang card, yung mga nangyayari sa kanya, ay magiging negatibo talaga siya sa lahat ng mga nangyayari sa kanya. Kaya dapat yung madagdagan yung spiritual awareness, i-open niya ang sarili niya sa ibang tao, yung mga kunyari spiritual mga advisor or yung pastor, yung basta mga taong yung malapit sa spiritual world. Yun. So, dapat siyang magpasensya at ito pong card na to is light at end of tunnel. So ibig sabihin is malapit na po matapos ang lahat na dinaranas niya ngayon na hindi maganda. So, sinasabi ng highest power, magpasensya, mas dagdagan yung spiritual awareness, mas lalong maging malapit sa highest power po natin. So, yun lang po, yung mensahe po dito sa galing po sa highest power. So, ang final outcome is a 7 card po. So, ito po. Ang final outcome is buuhin niya muli yung sarili niya, yung imahe niya. So, na po, na may chance siya na ipakita or baguhin yung sarili niya. Kasi sa nakita ko sa card na to is second chance. So, ibig sabihin, second chances po to. Na kung ano man yung ibang, kung ano ang tingin sa kanya ng ibang tao, is pwede pang mabago. Kasi may second chances po siya na pwede niyang ipakita. So, ang final outcome po niya is positive. Ibig sabihin, pwede pa niyang gawin yung mga hindi niya nagawa before. So, ibig sabihin may chances. Pag may chances na pwede pa niyang gawin ang mga hindi pa nagawa niya noon, is may chances po siyang makalaya. So, 75% po ito. So, my personal question, may specific question po yung mga clients ko. Ang tinatanong nila is, makalabas ba si President Rodrigo Roa Duterte ngayong April 2025 sa ICC? So, hindi pa po. Delay pa po. Delay pa po. So, ang tanong ng iba is, within ngayon na year is, makalabas ba siya sa detention center sa ICC at makauwi ng Pilipinas? So ito po ay, pag reverse po siya, ganyan po, reverse. So, nakabind pa yan. So, pag ganyan po, upright is nakabind. Pag ganito po is reverse po siya, so unbinding. So, may chance po na makalabas siya within year 2025. So, hindi pa po alam natin kung anong buwan po yun. So, ang ibang tanong is, mananalo ba siya as mayor sa Davao ngayong 2025 election sa May 12? So,
ilang ulit ko na itong nabasa na ano talaga yung hindi. Negative po siya. So, tatanungin natin kung ano pong rason. Kasi may client din ako na nagbabasa po siya tungkol kay Duterte. Hindi pa rin. Hindi siya mananalo. So, tinatanong niya, ano po ang rason? So, ilang ulit ko na, 3 beses ko na itong binasa na hindi siya mananalo. So, tatanungin natin kung ano po ang rason na kung bakit hindi siya mananalo ng mayor sa Davao. So, ito po ay the Hierophant card. So, may grupo po na ayaw talaga na manalo siya. So, ang tanong kung ano ang gawin ng grupo na to. Bakit? Arguments. Ano ang gagawin? So, ito po yung gagawin nila. Gulo. So, ito na lang yung tanong natin. Kasi wala namang iba na na pwedeng rason. Arguments, conflict. So, may grupo talaga na ayaw talaga siyang manalo. So, ano po ang talagang gagawin sa grupong to? Stagnation. Ito na lang yung tanong natin. Paritso na. May dayaan ba ngayong eleksyon? Ito. Yes. Yes. So, ito po yung yung rason. Yung rason kung bakit yung darating na eleksyon is magulo talaga nang dahil dito. Ang tinatanong is may dayaan ba sa eleksyon? Kasi tinatanong sa kung bakit, anong dahilan ng bakit si Rodrigo Roa Duterte ay hindi mananalo dahil po sa isang grupo, sa isang grupo, religion, institutions. So, kung sino po ang mga grupo na to, ito po sila. Ito po ay ang pinag-aawayan nila, gusto nilang kunin is power. So sila po mismo ay nag-away-away. Pero iisa lang ang nila, yung layunin nila na hindi panaluhin si Rodrigo Roa Duterte. So ito po yung last card. Sa eleksyon, yun po yung natin, problema natin kung mangyayari po ito pag may dayaan. So, yun lang po. Yun lang po ang masasabi ko. Hanggang doon na lang tayo. So, tayong lahat ay may power po. Through prayer po. Hindi lang magdasal tungkol kay
Duterte, kundi sa Pilipinas po na magiging okay, magiging matiwasa, magiging ano yun, yung may peace yung elections, na sana yung justice po, yung mga pangyayari na tama, ay sana yun na ang mangyari, na hindi na yung mga hindi maganda na mga pangyayari ay hindi na mananaig. Through prayers po. Yun lang po. Thank you.